Nagbukas ang pelikula sa isang batang Thai na nagngangalang Gift na pinalipad ang kanyang remote-controlled na laruan na eroplano kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kanilang pag-uusap, malalaman natin na gusto ng mga magulang ni Gift na mag-aral siya sa United Kingdom. Gayunpaman, nais niyang manatili sa Thailand at ituloy ang kanyang pangarap noong bata pa na maging isang piloto. Sa hapong iyon, pumunta si Gift sa airport kasama ang kanyang mga magulang upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa labas ng bayan. Ang kanyang ama ay isang mabait at mapagmahal na lalaki habang ang kanyang ina ay kabaligtaran. Isa siyang mainitin ng ulo at isang real estate agent na mas nakatutok sa negosyo kaysa sa kanyang pamilya. Sa ibang lugar sa Suvarnabhumi Airport, ang isang madaldal at medyo masigasig na lalaking flight attendant na nagngangalang Prince ay nangungulit sa isang junior air hostess. Hindi nagtagal ay sinamahan sila ng senior flight attendant na si Neo na babalik sa tungkulin pagkatapos ng halos isang taon. Napag-alaman na ilang buwan na siyang nagkakaroon ng matingkad na guni-guni. Bago ang paglipad, kumonsulta pa si Neo sa isang psychiatrist upang suriin kung siya ay karapat-dapat na bumalik sa trabaho. Sinabi sa kanya ng doktor na may kakayahan pa siyang magtrabaho at ang mga guni-guni ay maaaring sanhi dahil sa matinding pagbabago sa presyon ng hangin sa eroplano. Samantala, ilang pasahero ang dumarating sa lounge ng airport, naghihintay na makasakay sa kani-kanilang flight. Isang magandang batang turista, si Anne, na bumisita sa Thailand sa unang pagkakataon, ay humingi ng direksyon sa isang monghe. Hindi mapakali ang monghe dahil sa pananamit ni Anne at lumayo nang hindi sinasagot ang kanyang mga tanong. Pagkatapos ay nilapitan si Anne ng isang nasa katanghaliang gulang na malaki ang tiyan na Amerikano na agad na kumilos ng masama sa kanya. Sa kabutihang palad, isang lokal na binata na nagngangalang Wave ang sumagip sa kanya at itinaboy ang Amerikano. Sa hangar ng paliparan, sinusuri ng isang flight engineer na nagngangalang Bank ang makina ng flight number 407 bago ito lumipad. Abala siya sa paghahanda ng kanyang report nang bigla niyang makita si Neo na nakatitig sa eroplano mula sa viewing gallery. Pinagnanasahan siya ni Bank at halatang may gusto ito sa kanya. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Neo dahil parang pamilyar sa kanya ang eroplano. Sa wakas, ang lahat ng mga pasahero ay sumakay sa flight number 407 na patungo sa Phuket. Si Gift, na nakaupo sa likod ng kanyang mga magulang, ay abala sa isang flight simulation video game. Pero si nanay at tatay ay abala sa pag-aagawan tungkol sa trabaho at pananalapi. Ang maliit na batang babae ay hindi makayanan ng patuloy na pag-aaway na ito at sa gayon, lumipat sa ibang upuan. Sa labas, halos tapos na si Bank sa kanyang huling minutong check-up nang bigla siyang makarinig ng mga kakaibang tunog na nagmumula sa cargo hold ng eroplano. Binuksan niya ang isang hatchet at mabilis na pumasok para tingnan kung okay ang lahat. Nakahanap ang engineer ng isang random na piraso ng metal na nakalatag sa paligid na wala doon sa huling pagkakataon. Abala siya sa pag-check nito nang biglang may multo na naglakad sa likuran niya at ikinulong siya sa loob ng cargo hold. Sa loob ng eroplano, isang maliit na bata ang nagpagulong ng bola patungo kay Gift. Ang babae ay abala sa kanyang flight simulation game at ayaw niyang magambala. Kaya imbes na ihagis niya pabalik ang bola ay inilagay niya ito sa katabing upuan para lang inisin ang bata. Ilang upuan sa unahan, inihatid ni Neo ang monghe sa kanyang upuan bago dinaluhan ang isang lola na mukhang natatakot. Ang matandang babae ay may takot sa paglipad, kaya ipinaalam ni Neo sa iba pang mga katulong na bantayan siya. Makalipas ang ilang segundo, napansin ni Gift na nawawala ang bola sa tabi niya. Hinanap niya ito ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Gayunpaman, ang mga flight attendant ay nagsagawa ng isang performative na sayaw habang nagpapakita ng mga pag-iingat sa kaligtasan sa eroplano. Kapag ito ay tapos na at ang lahat ng mga pasahero ay naisuot na ang kanilang seatbelt, ang eroplano sa wakas ay lumipad. Ngunit hindi nila alam, ang flight engineer, si Bank, ay nananatili pa rin sa loob ng cargo hold. Maya-maya ay naghahanda na ang mga attendant na maghain ng pagkain sa mga pasahero ngunit tila hindi mabuksan ni Prince ang cabinet kung saan nakaimbak ang mga kubyertos. Dumating si Neo sa lugar at kinalampag ang tuktok ng cabinet, dahilan para bumukas ang pinto nito. Nag-flashback ito sa eroplanong huli niyang sinakyan na may sirang cabinet din. Habang siya ay nawawala sa kanyang pag-iisip, si Neo ay biglang nakakita ng parang multo sa likod niya. Napabuntong hininga siya sa takot ngunit nawala ang aparisyon sa isang kisap mata. Ang ibang mga flight attendant ay nag-aalala tungkol sa kanyang kalagayan at sinabihan siyang magpahinga sandali. Pagkaalis ni Neo sa silid ng attendant, nilapitan niya ang lola na nakaupo sa harapan ng eroplano. Napansin ni Gift at ng monghe ang madugong yapak na sumusunod sa senior attendant.
Ang dalaga ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita at tinanong ang monghe kung nakikita rin niya ang mga yapak. Ngunit ayaw itong pag-usapan ng huli at nagsimulang magdasal. Ilang row sa unahan, nag-uusap sina Ann at Wave tungkol sa isang pelikulang inilabas kamakailan. May chemistry ang dalawa na nangyayari sa pagitan nila. Hindi nagtagal ay nagdahilan si Wave na pumunta sa banyo kung saan sinimulan niyang hugasan ang kanyang mukha. Nagsimula siyang pumikit at nag-imagine na pupunta sa party kasama si Ann nang biglang may lumabas na pares ng duguan na kamay sa likod niya at kinalmot ang kanyang mukha. Bumalik sa kompartamento ng pasahero, ang pervert American na nasa flight din na ito ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Bigla siyang tumayo at sinabing hindi siya makahinga. Lumapit ang ilang flight attendant at pilit siyang pinapakalma. Ngunit ito ay kapag ang kanyang balat ay nagsisimulang mag-crack at ang kanyang buong ulo ay umiikot sa paligid na para siyang sinapian ng isang multo. Ang Amerikano ay bumagsak sa sahig kaya nagmamadaling inutusan ni Neo ang kanyang mga junior na tulungan siya. Ngunit sa kanilang pagtataka, mukhang ayos lang siya. Ito ay nagudyok kay Neo upang makahinga ng maluwag at ipinaalam niya sa mga pasahero na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Samantala, bumalik si Wave sa kanyang upuan at napansin ni Ann ang kalmot sa kanyang mukha. Sinabi niya sa kanya ang tungkol dito at agad na humingi ng first aid kit si Wave sa flight attendant. Gayunpaman, sinabi ng attendant na mukhang maayos ang kanyang mukha. Lumingon si Wave at napansin ni Ann na wala talagang gasgas ang mukha niya. Sa ilalim, sa cargo hold, nakita ni Bank ang ilang multo na tila napapalibutan ng lumilipad na mapuputing mga debris. Sa cockpit, napansin ng piloto na mayroong babala sa pagkontrol sa presyon mula sa kargamento. Nagboluntaryo ang co-pilot na bumaba doon at tingnan kung okay na ang lahat. Sa kabutihang palad, nakita niya ang isang nasugatan at walang malay na si Bank doon. Mabilis niyang inihatid ang engineer sa snack cabin ng eroplano at hiniling kay Neo na gamutin ang kanyang mga sugat bago bumalik sa cargo hold. Di nagtagal pagkatapos ay humakbang ang co-pilot sa isang kulay abo na malapot na bagay at binuksan ang ilaw upang tingnan ito. Napasigaw siya sa takot nang may lumitaw na dalawang multo sa harapan niya. Sa itaas, maingat na dinala ni Neo si Bank sa isang upuan sa lugar ng mga pasahero. Bumalik siya sa snack cabin at nakita niya ang co-pilot na nakatayo doon na parang estatwa. Nawala siya sa sarili at patuloy na bumubulong na kailangan niyang makausap ang kapitan. Pinapanood siya ni Neo na naglalakad na parang zombie papunta sa cockpit ngunit pagkatapos ay nawala siya sa kalagitnaan. Habang lumilipat ang camera, makikita natin ngayon na nagsimulang magmukhang kalaw-angin at sobrang sira ang eroplano. Lalong nagiging kakaiba ang mga pangyayari nang biglang mawalan ng malay ang isang flight attendant habang ang ilang mga pasahero ay nagsimulang baliin ang kanilang mga katawan. Nakita ng nasugatang Bank ang ilang pasahero na unti-unting nawalan ng malay at inutusan si Neo na kumuha ng tangke ng oxygen. Naisip niya na marahil ang mga pasahero sa cabin ay nauubusan ng oxygen. Sa gayon ay tinitipon ni Bank ang lahat ng kanyang lakas at tinutulak ang pindutan na naglalabas ng mga maskara ng oxygen. Biglang lumipat ang eksena sa cockpit kung saan tinatakpan ng multo ang mga mata ng piloto. Bumalik sa cabin, nakita ni Neo ang isang ghost flight attendant na nag-aalok ng mga inumin sa mga pasahero. Nag-aalala, hiniling niya kay Prince na ilipat ang ilang mga pasahero sa business class at nagsimulang tulungan ang walang malay na Bank. Ilang sandali pa, habang si Neo at Bank ay maingat na naglalakad patungo sa business class, napansin nila si Prince na hindi mapigil ang umiyak. Katabi niya ang dalawang flight attendant na ngayon ay patay na. Ang buong biyahe ay naging magulo na lalong pinalala ng nanay ni Gift na nagsimulang mag-tantrum. Sa wakas ay napagtanto ni Bank na may supernatural na nangyayari dito. Ngunit hinihimok niya ang lahat na huminahon at ipinaliwanag na nag-hallucinate lang sila dahil sa mababang supply ng oxygen dulot ng biglaang pagbaba ng eroplano. Kasunod nito, sinubukang pumasok ni Bank sa cockpit ngunit tila nakalak ang pinto mula sa loob. Napagtanto niya na may isang paraan lamang upang malutas ang problemang ito, pumunta sa cargo hold at mano-manong itaas ang presyon. Si Neo, na nasa malapit, ay nagboluntaryong samahan siya sa misyon. Makalipas ang ilang sandali, bumaba ang flight engineer at si Neo para ayusin ang air pressure, ngunit nagulat sila nang makitang luma at kinakalawang ang laman ng kargamento. Sila, gayunpaman, ay kailangang magmadali dahil ang kanilang mga tangke ng oxygen ay malapit ng maubusan ng hangin. Sa itaas na palapag, napagtanto ni Gift na maaaring hindi sila makalabas ng buhay kaya nagpa siya na makipag-usap sa kanyang ama. Ipinaalam niya sa kanyang ama na gusto niyang mag-aral ng aviation. Ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa pagkainis ng nanay niya at sinigawan niya ang kanyang anak na babae.
Ngunit sa pagkakataong ito, buong tapang na inutusan ni tatay ang kanyang asawa na huminto at pinagbantaan pa na itatapon siya sa labas kasama ang mga bangkay. Dahil birthday ni Gift, kumanta ang kanyang tatay ng happy birthday song habang umiiyak sila at magkayakap. Ngunit pagkatapos ay isang invisible na multo ang sumama sa pag-awit habang ang isang lumang cart na may mga kandila ay lumabas mula sa snack cabin. Nagulat ito sa buong karamihan at buong tapang na nagboluntaryo si Wave na itulak pabalik ang cart. Hinalikan niya muna si Anne, pagkatapos ay maingat na itinaboy ang cart. Tila bumalik sa normal ang lahat sa isang segundo hanggang sa magsimulang kumilos si Anne. Siya ay sinapian at sinisisi si Neo sa pag-iwan sa kanyang mga pasahero upang mamatay. Si Anne pagkatapos ay marahas na nanginig at tuluyang nahimatay. Bumalik sa cargo hold, si Neo ay nagsimulang mahimatay ngunit nakakita din ng ilang mga multo sa paligid ni Bank na abala sa pagtatrabaho upang itaas ang presyon. Sa kasamaang palad, ang matandang lola ang unang namatay dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang lahat ng iba pang mga pasahero ay isa-isa ring nawalan ng malay. Bago mahimatay ang ina ni Gift, nakakita siya ng ilang multo sa eroplano. Pagkaraan ng ilang minutong tensyon, nagkamalay ang mga pasahero ng maayos ni Bank ang presyon ng hangin na ginawang normal ang oxygen sa eroplano. Sa takot ay niyakap ni Anne si Wave ngunit agad niya itong itinulak palayo dahil hindi siya sigurado kung naposes pa ito. Nang bumalik sina Bank at Neo sa cabin ng mga pasahero, galit na tinanong ng ina ni Gift ang senior flight attendant kung ano ang ginawa niya para magalit ang mga multo. Sinisisi din ng ibang pasahero si Neo sa mga nangyayari, kaya inutusan nila itong layuan sila. Hindi sila mapigilan ni Bank, kaya sinamahan na lang niya si Neo sa susunod na cabin. Habang papunta sila sa kabilang side, nakita ng dalawa na tila walang laman ang buong eroplano. Bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog at hiyawan ng mga multo, kaya bumalik sila sa kinaroroonan ng ibang mga pasahero. Gayunpaman, ang mga ilaw ay biglang nawala at ngayon ang lahat ay nakakarinig ng nakakatakot na pagtawa ng mga multo. Ito ay kapag ang matalinong monghe ay pumasok at hinihimok ang lahat na manalangin. Maging ang mga hindi mananampalataya ay nag-obliga at ang buong tao sa eroplano ay umawit ng sabay-sabay na naging sanhi ng mahimalang huminto ang mga ingay. Pagkatapos ay ibinunyag na ang number 407 na eroplano ay ang parehong eroplano na huling sinakyan ni Neo noong isang taon. Sa flight na iyon, isang hindi maipaliwanag na insidente ang nangyari kung saan ang mga pasahero ay nagsimulang kumilos na baliw na naging sanhi ng pagkamatay ng lahat ng sakay maliban kay Neo. Na-trauma ang flight attendant noong mga oras na iyon, kaya nag-iwan siya ng mahabang bakasyon sa trabaho at nagpakonsulta pa sa doktor para masiguradong fit siya sa trabahong muli. Makalipas ang ilang segundo, ilang multo na mukhang flight attendant ang lumitaw sa labas na lumikha ng kaguluhan sa mga pasahero. Sa kasamaang palad, si Anne ay natisod at sumigaw ng tulong. Sinugod siya ni Wave, ngunit huli na siya dahil sinapian na si Anne sa isang desperadong pagtatangka na mabuhay. Pinalo niya siya hanggang sa mamatay gamit ang isang pamatay ng apoy. Sinubukan ni Wave na buksan ang pinto ng banyo gamit ang parehong fire extinguisher. Sa loob, isang mag-asawang British ang nagtatago at pilit na pinipigilan ang pagbukas ng pinto. Noon lang, nakakita ang babae ng multo sa salamin at aksidenteng napasandal sa dingding. Ito ay naging sanhi ng pagbukas ng pinto mag-isa. Sa kasamaang palad, hindi ito napagtanto ni Wave at natapos niya ang paghampas sa ulo ng lalaking British gamit ang fire extinguisher na tinapos siya sa lugar. Natarante siya sa kanyang ginawa ngunit mabilis niyang inipon ang kanyang sarili at iniligtas ang babaeng British. Nakarating sila sa kusina kung saan nagtatago ang iba. Samantala, napansin ni nanay na tahimik na nakaupo sa sahig si Gift. Hinawakan niya ang braso niya para lang malaman na multo lang pala. Natatakot ang lahat at napapikit sila at nagdadasal hanggang sa mawala ang multo. Pagkatapos, nagpa siya ang ama ni Gift at ilang iba pa na pumunta sa cargo hold para hanapin ang batang babae. Sa cargo hold, patuloy na ginugulo ng mga multo ang grupo habang naghahanap sila ng regalo. Tinanong ni Bank si Neo kung paano siya mahimalang nakaligtas noong isang taon. Sinagot niya na hindi niya pinansin ang anumang paghingi ng tulong at ipinikit ang kanyang mga mata hanggang sa lumapag ang eroplano. Samantala, narinig ni nanay ang sigaw ng kanyang anak, kaya buong tapang siyang lumabas kasama ang monghe upang hanapin siya. Hindi nagtagal ay napadaan sila sa bangkay ni Lola na biglang nabuhay at pilit siyang sinasakal. Kahit papaano ay nagawa niyang sipain ito at ginamit ang isang kalapit na snack cart para patumbahin ito. Gayunpaman, si nanay ay nagdedeliryo na ngayon at nagsimulang makakita ng mga multo sa lahat. Una niyang tinapos ang monghe na nagtatago sa ilalim ng kalapit na upuan.
At nang dumating si Prince at ang babaeng British upang suriin, inilunsad niya ang isang pag-atake sa kanila. Matagumpay niyang tinapos ang babaeng British ngunit nakatakas si Prince sa takdang panahon. Bumalik siya sa cargo hold ngunit agad na pinatumba ni Wave na napagkamalan siyang multo. Ngayon, lumitaw ang mga multo ng mga flight attendant na namatay noong 1 taon sa mismong eroplanong ito. Ang grupo ay buong tapang na bumalik sa cabin ngunit hindi nagtagal ay nakaharap nila ang nanay ni Gift na ganap na nawala sa kanyang isip. Agad niyang kinuha ang isang kalapit na palakol sa emergency glass at ipinalo ito sa tiyan ni Wave na tinapos siya kagad. Tumakbo ang grupo sa kabilang cabin kung saan nadiskubre nila si Gift na nakayuko sa isang sulok. Sinundan sila ni nanay ngunit sa sandaling iyon, bumulusok pababa ang eroplano dahilan upang gumulong ang isang kariton na may matatalim na kagamitan. Ilan sa mga kagamitang iyon ang nailunsad at tumusok sa dibdib ni nanay na nagwawakas sa kanyang buhay. Kasunod nito, gumawa ng butas si Bank sa pintuan ng cockpit, ngunit napakaliit nito para makapasok ang sinuman maliban kay Gift. Siya sa una ay nag-aalangan, ngunit sa paghihikayat ng kanyang ama, pumasok siya at nagawang buksan ang pinto ng cockpit. Gayunpaman, natuklasan nila na ang piloto ay patay na. Ilang sandali pa, muling lumitaw ang mga ghost flight attendant at tinakot si Neo na nasa labas mismo ng cockpit. Pagkatapos ay ipinahayag na ang mga multo ay gustong maghiganti sa kanya. 1 taon na ang nakalilipas, nang ang eroplano ay nahaharap sa isang katulad na insidente, si Neo ay pilit na isinara ang pinto para sa kanyang kaligtasan na nadurog ang ulo ng isang kapwa attendant. Sa sandaling ito, bumalik ang nanay ni Gift bilang isang multo at sinimulang sakalin si Neo. Sa loob, tinawagan ni Bank ang isang kaibigang piloto para mailapag nila ang haunted na eroplanong ito. Ito ay nagpapatunay na isang mahirap na gawain dahil pinipigilan ng mga multo ang mga gulong na gumana. Gayunpaman, gamit ang manipis na determinasyon sa pag-iisip, dinaig ni Bank ang mga multo at kahit papaano ay namamahala ng ligtas na maibaba ang eroplano. Sa wakas, siya, si Gift at ang kanyang ama ay bumaba ng eroplano nang malaman na namatay si Neo pagkatapos makipaglaban sa multo. Ang pelikula pagkatapos ay lumipat sa ilang buwan mamaya. Sa loob ng bagong repainted ng number 407 airplane, makikita natin ang multo ni Neo na handang ipagpatuloy muli ang nakakatakot na pangyayari. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.